Pinatay ng pagtataksil ang kaluluwa ni Andrea. Habang isinusugal niya ang sariling lisensya para magligtas ng buhay, nagpapakasarap sa kama nila ang kanyang asawa, kasama ang mismong babaeng sumira sa kanyang propesyon. "Pabigat ka lang, Andrea," pandidiri ni Marco habang itinataboy siya sa ulan. Ngunit ang basahang itinapon nila ay pupulutin ng isang makapangyarihang leon. Babangon siya mula sa abo, hindi para magmakaawa, kundi para maningil. Ngunit paano kung ang paghihiganti ay mauwi sa isang tunay na pag-ibig? Huwag kang umarte na parang biktima, Andrea. Alam mo naman na ang tanging dahilan kung bakit kita pinakasalan ay dahil sa lisensya mo at sa perang kinikita mo bilang doktor. Ngayong wala ka ng trabaho, ano pa ang silbi mo sa buhay ko? Ang malamig at walang pusong boses ni Marco ay parang isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng gabi. Ang bawat salita ay may dalang lason, tila isang hatol ng kamatayan na binitawan sa gitna ng silid na dati ay puno ng mga pangarap. Sa labas ng pintuan ng kanilang silid, nakatayo si Andrea. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay sa matinding pagod mula sa 48 oras na duty sa ospital. Sa kanyang nanginginig na mga kamay, maingat niyang hawak ang isang mangkok ng mainit na sopas na bagoong luto. Paborito ito ni Marco tuwing umuulan. Pinilit niyang magluto kahit parang gumuho na ang kanyang mundo kaninang umaga dahil ang akala niya, ang bisig ng kanyang asawa, ang tanging kanlungan na natitira para sa kanya. Ngunit ang init ng sopas ay hindi sapat para tapatan ng lamig ng katotohanang sumampal sa kanya sa sandaling iyon. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Ang mangkok na hawak ni Andrea ay dulas na nahulog sa sahig. Ang porselana ay nagkabasag-basag at ang mainit na sabaw ay kumalat sa luma nilang tiles, tila mga luha ng isang pusong nawasak. Hindi na niya naramdaman ang talsik ng mainit na likido sa kanyang mga paa. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang asawa, si Marco, na prenteng nakaupo sa gilid ng kama. At sa likod nito, suot ang kanyang sariling silk bathrobe ay si Dr. Valerie, ang babaeng kaninang umaga lang, ay tumatapak sa kanyang dangal sa harap ng board of directors ng ospital. Tila bumalik sa kanyang alaala ang mga nangyari kaninang umaga. Ang bawat eksena ay parang isang pelikulang malabo at masakit panoorin. Nakikita niya ang mukha ni Valerie na may mapang-aping na ngiti habang ipinapakita ang mga pekeng dokumento. "I'm sorry, Dr. Andrea, but your negligence almost cost a patient's life. We have no choice but to terminate your contract immediately," ang sabi ng hospital director. Alam ni Andrea na si Valerie ang nagpalit ng mga gamot sa chart, ngunit wala siyang ebidensya na wala ang kanyang lisensya, ang kanyang pinaghirapang karera, sa loob lamang ng isang saglit. At ngayon, ang huling piraso ng kanyang buhay, ang kanyang kasal, ay dinudurog din sa harap ng kanyang mga mata. "You're pathetic, Andrea," dagdag ni Valerie habang dahan-dahang lumalapit kay Marco at ipinupulupot ang braso sa leeg nito. "Did you really think a high-flying doctor like Marco would stay with a loser like you? Isang ex-doctor na walang pera at wala ng pangalan? You're just a burden now." Hindi makapagsalita si Andrea. Ang kanyang lalamunan ay parang barado ng mga bubog. Ang hangin sa loob ng silid ay tila naglaho na naging dahilan upang siya ay mapakapit sa hamba ng pinto para hindi matumba. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Bawat tibok ay parang isang dagok na nagnanais kumawala sa kanyang dibdib. Nais niyang sumigaw. Nais niyang magtanong kung bakit. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang mga labi ay ang matinding pananahimik ng isang kaluluwang pumanaw na bago pa man malagutan ng hininga. "Why, Marco?" Sa wakas ay bulong ni Andrea. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na tinatangay ng hangin. 5 years! Ibinigay ko ang lahat. Binayaran ko ang utang ng pamilya mo. Pinagtapos ko ang kapatid mo. Lahat ng sahod ko sa inyo napunta. "Bakit?" Tumawa si Marco.
Isang tawang walang bakas ng awa. Utang na loob? Andrea, that's business. Pinakinabangan mo ang apelyido ko para maging kagalang-galang na doktora. Ngayon na marumi na ang pangalan mo, bakit ko pa ipagpapatuloy ang charity work na ito? Pack your things. Ngayon din, ayaw kong makita ang isang failure sa bahay ko. Sa gitna ng malakas na kulog at bugso ng ulan sa labas, hinila ni Marco si Andrea palabas ng kanilang silid. Ang bawat hakbang ni Andrea ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Nararamdaman niya ang malamig na semento sa kanyang mga paa habang itinataboy siya patungo sa pintuan ng kanilang bahay. Ang bahay na siya ang nagbayad ng down payment. Ang bahay na bawat kanto ay nilinis niya ng may pagmamahal. Sa isang marahas na pagtulak, natagpuan ni Andrea ang kanyang sarili sa labas, sa ilalim ng madilim na langit. Ang ulan ay agad na nagpabasa sa kanyang manipis na damit, tila nakikiramay sa kanyang mga luhang, hindi na magawang umagos sa tindi ng sakit. Ang pinto ay sumara nang may malakas na tunog, isang huling tuldok sa 5 taon ng kanyang pagsasakripisyo. Nakatayo siya doon, nag-iisa sa gitna ng dilim at lamig. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa makaramdam siya ng bahagyang hapdi. Ngunit ang hapding iyon ay wala pa sa kalingkingan ng kirot na nararamdaman niya sa loob ng kanyang dibdib. Nawala ang lahat. Ang kanyang propesyon, ang kanyang asawa, ang kanyang dangal. Sa kanto ng kalye, sa gitna ng malabong liwanag ng poste, isang itim na sasakyan ang tahimik na nakaparada. Ang bintana nito ay dahan-dahang bumaba, ngunit hindi ito napansin ni Andrea. Ang kanyang paningin ay nakapako sa saradong pinto ng kanyang dating buhay. Bakit ang taong pinag-alayan mo ng iyong buong buhay ang siya ring magiging dahilan ng iyong pagkawasak? Hanggang kailan kailangang magtiis ng isang pusong wala namang ibang ginawa, kundi ang magmahal at maglingkod? Nakatayo si Andrea sa ulanan, isang basag na anino ng kanyang dating sarili. Hindi niya alam na sa gitna ng kanyang pagkagunaw, may isang pares ng mga mata na kanina pa nakamasid sa kanyang bawat patak ng luha. Isang lalaking nakatakdang magpabago sa agos ng kanyang tadhana. Ang bawat patak ng ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Andrea. Ngunit mas matindi ang hapdi ng bawat alaala ng pagtataksil na paulit-ulit na bumubura sa kanyang pagkatao. Nakatayo siya sa gilid ng kalsada, basang-basa at nanginginig, habang ang liwanag ng kanyang dating tahanan ay dahan-dahang naglalaho sa kanyang paningin. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng salitang wala. Walang bahay, walang trabaho, at walang kahit katiting na pag-asa. Isang malakas na liwanag mula sa mga headlight ng isang sasakyan ang tumama sa kanyang likuran. Ang tunog ng mga gulong na dahan-dahang humihinto sa basang semento ay lumikha ng isang mahinang kaluskos. Huminto ang isang marangyang itim na sasakyan sa kanyang tapat. Isang aninong bakal na tila nagmula sa ibang mundo. Bumukas ang pinto sa likuran at isang lalaki ang lumabas. Hawak ang isang malaking itim na payong. Hindi ito si Marco. Ang lalaking ito ay may tindig na tila isang pader na hindi matitibag ng anumang bagyo. Lumapit siya kay Andrea at itinaas ang payong upang protektahan siya mula sa bagsak ng langit. Dr. Andrea, hindi ito ang lugar. Para sa isang babaeng kailahing lang ay nagligtas ng aking buhay. Isang baritono at malamig na boses ang bumasag sa hagulhol ng hangin. Nag-angat ng tingin si Andrea. Sa ilalim ng madilim na payong, nakita niya ang mukha ng lalaking nasa loob ng sasakyan. Siya si Gabriel, ang pasyenteng inoperahan niya sa gitna ng matinding kaguluhan sa ospital. Ang lalaking may mga matang tila nakakakita sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang mukha ay maputla pa rin, ngunit ang awtoridad sa kanyang mga mata ay hindi maikakaila. Sakay! Tipid na utos ni Gabriel. Wala nang lakas si Andrea para tumanggi. Ang kanyang mga binti ay tila gawa sa malambot na kandila
na anumang oras ay bibigay na. Pumasok siya sa loob ng sasakyan kung saan ang amoy ng mamahaling balat at malinis na bango ng gamot ay agad na bumalot sa kanyang naninigas na katawan. Isang mainit na kumot ang agad na ibinalot sa kanya ng assistant ni Gabriel, ngunit ang lamig sa loob ng kanyang puso ay tila hindi na kayang tunawin ng kahit anong init. Tahimik ang loob ng sasakyan habang bumabaybay sila sa gitna ng madilim na lungsod. Tanging ang mahinang tunog ng wiper ng sasakyan ang naririnig. Alam ko ang nangyari sa ospital. Alam ko rin ang ginawa ng asawa mo. Panimula ni Gabriel habang diretso ang tingin sa kalsada. Valerie and Marco, they are small people playing a dangerous game. At ikaw, Andrea, ang naging collateral damage. Napayuko si Andrea. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa basang laylayan ng kanyang damit. Bakit niyo ako tinutulungan? Isang ex-doktor na lang ako ngayon. Wala na akong silbi. Lumingon si Gabriel sa kanya. Ang kanyang mga mata ay kumislap sa dilim. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Ngunit hindi lang ito tungkol sa pasasalamat. May kailangan ako at ikaw lang ang makakapagbigay nito. Kinuha ni Gabriel ang isang folder mula sa kanyang tabi at inilapag ito sa maliit na mesa sa pagitan nila. I need a wife, pero hindi isang asawa na mamahalin ako o aalagaan ang tahanan ko. I need a medical guardian, isang taong mapagkakatiwalaan ko 24/7 para bantayan ang kalusugan ko habang kinakaharap ko ang mga buwaya sa sarili kong pamilya. I need you to be my shield, and in return, I will be your sword. Natigilan si Andrea. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok sa gitna ng matinding gulat. Isang kasunduan, isang marriage contract, 1 taon. Pagpapatuloy ni Gabriel, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihang kailangan mo para linisin ang pangalan mo. Gagawin nating impyerno ang buhay ng mga taong sumira sa iyo. Pagkatapos ng 1 taon, maaari kang umalis ng may malinis na record at kayamanan na sapat para sa buong buhay mo at ng iyong ina. Tumingin si Andrea sa labas ng bintana. Nakikita niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Isang babaeng sugatan, talunan, at hinamak. Naalala niya ang tawa ni Marco at ang mapang-aping ngiti ni Valerie. Naalala niya ang kanyang ina na umaasa sa kanya. Wala siyang ibang mapupuntahan. Ang mundo ay isang malupit na lugar para sa mga mahihina. Bakit ako? Bulong ni Andrea. Dahil kahit sa gitna ng kamatayan, pinili mong magligtas kaysa sumuko. Iyan ang karakter na kailangan ko sa tabi ko. Sagot ni Gabriel ng may kasiguraduhan. Kinuha ni Andrea ang panulat na ginto na nakapatong sa folder. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, ngunit may isang bagong apoy na nagsisimulang mag-alab sa kanyang mga mata. Ang apoy ng pagnanais na bumangon at lumaban. Sa isang mabilis na galaw, inilagda niya ang kanyang pangalan sa ilalim ng kontrata. Ang tunog ng dulo ng panulat sa papel ay tila isang sumpa ng bagong simula. Good choice, Andrea, sabi ni Gabriel. At sa unang pagkakataon, nakita ni Andrea ang isang bahagyang nangiti sa mga labi ng lalaki. Isang ngiting tila nangangako ng kaligtasan. Kinabukasan, sa harap ng luma at maliit na bahay ni Marco, isang convoy ng mga mamahaling sasakyan ang huminto. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang maglabasan, puno ng bulong-bulungan o tsismis. Bumaba ang isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng itim na suit. Si Marco, na nakasuot pa ng kanyang pambahay na damit, ay nagulat nang makita ang mga lalaking pumasok sa kanyang bakuran. Sino kayo? Anong ginagawa niyo rito? Hindi siya sinagot ng mga ito. Sinimulan nilang ilabas ang lahat ng gamit ni Andrea, ang kanyang mga libro, ang kanyang mga lumang damit at ang kanyang mga gamit sa medisina. Maingat nilang inilalagay ang mga ito sa loob ng mga mamahaling kahon. Hoy! Magnanakaw kayo! Pulis! Sigaw ni Marco, ngunit napatigil siya nang may isang lalaki na lumapit sa kanya at nag-abot ng isang maliit na sobre.
Nang buksan ito ni Marco, nakita niya ang isang tumpok ng mga barya at tigsa 10 piso, kasama ang isang maikling sulat. Para sa mga basurang iniwan mo sa buhay ni Andrea. Bayad na ang lahat. Napatulala si Marco habang pinagmamasdan ang pag-alis ng mga sasakyan. Sa gitna ng alikabok na naiwan ng convoy, naramdaman niya ang isang kaba na hindi niya maipaliwanag. Ang Andrea na itinapon niya sa ulan ay tila hindi na babalik bilang isang biktima. Nakatayo si Andrea sa malayo, sa loob ng isa sa mga sasakyan, habang nakatingin sa kanyang dating buhay na unti-unting lumiliit sa rearview mirror. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang kanyang paglalakbay mula sa abo patungo sa trono ay nagsimula na. Ang mga pader ng mansyon ni Gabriel ay gawa sa marmol at ginto. Ngunit para kay Andrea, tila ito ay isang malaking kulungan. Marangya, ngunit hindi pa rin matatakasan ang pakiramdam ng pagiging bihag. Sa loob ng mga nagtataasang silid na may mga antigong kasangkapan at mga painting na nagkakahalaga ng milyon, naramdaman ni Andrea ang kanyang pagiging maliit at hindi karapat-dapat. Ang unang gabi niya sa mansyon ay puno ng mga regulasyon at mga paalala. Walang personal na tanong, walang pakikialam sa mga gawain ni Gabriel. Ang kanyang tanging tungkulin ay ang bantayan ng kanyang kalusugan at tiyaking hindi siya lalampas sa kanyang mga limitasyon. Huwag kang mag-alala, Dr. Andrea. Ibinibigay ko sa iyo ang pinakamagandang silid at ang lahat ng kailangan mo. Ang pagiging asawa ko ay isang trabaho, hindi isang tungkulin, sabi ni Gabriel habang ipinapakita sa kanya ang kanyang magiging silid. Isang malawak na espasyo na may malaking bintana na tanawang hardin. Ngunit sa halip na guminhawa, lalo pang naramdaman ni Andrea ang kanyang pagiging iba sa lugar na yon. Magkatabi ang ating silid kung may kailangan ka. Dagdag ni Gabriel bago tumalikod at lumabas. Nang mag-isa na si Andrea, dahan-dahan niyang ginala ang kanyang paningin sa paligid ng silid. Ang malambot na carpet, ang malaking kama na may mga seda na kumot, ang mga mamahaling dekorasyon, lahat ay nagpapahiwatig ng kayamanan at kapangyarihan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, walang bakas ng init o pagmamahal. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Ang malambot na kama ay tila matigas na bato sa kanyang likod. Ang katahimikan sa loob ng silid ay binabasag lamang ng mahinang tunog ng air conditioning. Hindi niya maiwasang isipin ang kanyang ina na naghihirap sa lumang ospital. Kung nasaan kaya si Marco ngayon? Masaya kaya siya kasama si Valerie? Sa kalagitnaan ng gabi, biglang nakarinig si Andrea ng mahinang mga ungol mula sa katabing silid. Kinabahan siya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ang kasunduan ay malinaw. Wala siyang karapatang makialam sa personal na buhay ni Gabriel. Ngunit ang kanyang puso, bilang doktor, ay hindi siya pinayagang manatiling walang ginagawa. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto sa silid ni Gabriel. Ang dilim ay bumalot sa buong espasyo. Ngunit nakikita niya ang silweta ni Gabriel na nakahiga sa kama, tila nakikipaglaban sa isang hindi nakikitang kalaban. Ang kanyang paghinga ay mabigat at hindi pantay. Gabriel, tawag ni Andrea. Hindi sigurado kung naririnig siya nito. Hindi sumagot si Gabriel, ngunit sa kanyang paglapit, nakita ni Andrea ang kanyang muka. Pawisan, namimilipit sa sakit. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kama. Wala nang ibang inisip si Andrea. Agad siyang lumapit at sinindihan ang ilaw sa tabi ng kama. Ang kanyang puso ay kumirot sa nakita niya. Ang lalaking tila walang kinatatakutan ay ngayon ay naghihirap sa isang atake ng kung anuman. Gabriel, ano ang nangyayari? Tanong ni Andrea habang sinusubukang kalmahin ito. Hindi sumagot si Gabriel, ngunit nang subukan niyang tumayo, nakita ni Andrea ang kanyang mga binti na nangangatog at hindi kayang sumuporta sa kanyang timbang. Mabilis na kumilos si Andrea. Inilagay niya ang unan sa ilalim ng ulo ni Gabriel at kinuha ang stethoscope mula sa kanyang bag.
Dinikit niya ito sa dibdib ni Gabriel at narinig ang kanyang puso na mabilis at hindi pantay na tumitibok. Kailangan ko ng impormasyon. Anong gamot ang iniinom mo? Meron ka bang allergy? Tanong ni Andrea habang sinusubukang manatiling kalmado. Ngunit hindi sumagot si Gabriel. Tanging ang kanyang matinding hininga ang naririnig. Sa kanyang desperasyon, sinimulan ni Andrea na hanapin ang kanyang gamot sa loob ng silid. Natagpuan niya ang isang bote na may lamang puting tabletas sa kanyang bedside table. Binasa niya ang label. Hindi niya kilala ang gamot. Ano ito, Gabriel? Kailangan kong malaman. Pilit ni Andrea habang niyuyugyog ang balikat nito. Sa isang saglit ng kalinawan, humawak si Gabriel sa kamay ni Andrea at itinuro ang kanyang dibdib. Injection, nasa mesa. Mabilis na tumakbo si Andrea papunta sa mesa at natagpuan ang isang syringe at isang ampule ng isang malinaw na likido. Binasa niya ang label. Epinephrine. Alam niya na ito. Mabilis niyang inihanda ang injection at itinurok ito sa braso ni Gabriel. Sa loob ng ilang minuto, dahan-dahang bumabagal ang kanyang paghinga at ang kanyang mga kalamnan ay nagsimulang mag-relax. Salamat, bulong ni Gabriel pagkatapos ng ilang sandali. Ang kanyang boses ay mahina at paos. Anong nangyari? Anong sakit ang mayroon ka? Tanong ni Andrea habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Hindi sumagot si Gabriel. Yumuko lamang siya at ipinikit ang kanyang mga mata. Hindi mo kailangang malaman. Gawin mo lang ang trabaho mo. Hindi ako basta doktor, Gabriel. Asawa mo ako. At hindi kita pababayaan. Sagot ni Andrea nang may determinasyon sa kanyang boses. Hindi na sumagot si Gabriel. Mabilis siyang nakatulog. Ang kanyang paghinga ay naging mas malalim at mas regular. Tinitigan ni Andrea ang kanyang mukha. Sa gitna ng dilim, nakita niya ang isang lalaki na puno ng sakit at sugat. Ang lalaking itinago ang kanyang kahinaan sa likod ng isang pader ng kapangyarihan at kayamanan. Dahan-dahan, kinuha ni Andrea ang kumot at ipinantakip sa kanyang katawan. Nanatili siyang nakaupo sa tabi ng kanyang kama hanggang sa madaling araw, bantay sarado sa bawat kanyang paghinga. Nang sumikat ang araw, nakatulog si Andrea habang nakaupo sa upuan sa tabi ng kama ni Gabriel. Kinabukasan, nagising si Andrea sa isang mahinang haplos sa kanyang buhok. Sa kanyang pagdilat, nakita niya ang nakangiting mukha ni Gabriel. Salamat, sabi nito ng mahina. Para sa kagabi, alam kong lumabag ka sa ating kasunduan, ngunit hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Trabaho ko yun, Gabriel, sagot ni Andrea. Ngunit nakaramdam siya ng isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Hindi lang trabaho, Andrea. You cared. At iyon ang hindi ko inaasahan. Sabi ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay tila tinitimbang ang kanyang kaluluwa. Pero kailangan mo ring malaman na ang mga buwaya na sinasabi ko, hindi lang sila nagtatago sa aking pamilya. Nasa labas din sila ng mansyon na ito. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Andrea. Nakita niya ang pangalan ng kanyang ina sa screen. Ma? Sagot ni Andrea. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Sa kabilang linya, narinig ni Andrea ang umiiyak na boses ng kanyang ina. Anak, kailangan kita. Dumating dito ang Doña Carmen at sinisigawan ako. Sinasabi niyang may utang na loob pa raw tayo sa kanila at kailangan mong bayaran agad ang lahat. Kinuyom ni Andrea ang kanyang mga kamay. Alam niya na ito ay mangyayari. Ang utang na loob na palaging ginagamit ni Marco at ng kanyang pamilya para kontrolin siya. Isang pangakong ginawa ng kanyang mga magulang sa mga magulang ni Marco noong siya ay bata pa, na ngayon ay ginagamit laban sa kanya. Saan ka, ma? Tanong ni Andrea. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Sinabi ng kanyang ina ang pangalan ng ospital. Agad na ibinaba ni Andrea ang telepono at tumingin kay Gabriel. Kailangan kong umalis. Sabi niya, may problema sa ospital ng aking ina. Sasama ako.
Sagot ni Gabriel. Ang kanyang mukha ay tila nagdilim. Hindi na tumutol si Andrea. Alam niyang hindi niya kayang harapin ang Doña Carmen ng mag-isa. Sa loob ng ilang minuto, nasa loob na sila ng sasakyan, bumabaybay patungo sa ospital. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay puno ng tensyon. Alam ni Andrea na hindi gusto ni Gabriel ang gulo, ngunit alam din niya na hindi siya pababayaan nito. Nang makarating sila sa ospital, nakita ni Andrea ang kanyang ina na nakaupo sa isang silya sa labas ng kanyang silid. Ang kanyang mukha ay puno ng luha. Sa harap nito, nakatayo ang Doña Carmen. Ang kanyang mga kamay ay nakapamaywang at ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Hoy Andrea, saan ka nagpupunta? Iniwan mo ang iyong ina na maghirap dito? Wala kang utang na loob. Sigaw ng Doña Carmen nang makita si Andrea. Lumapit si Andrea sa kanyang ina at niyakap ito ng mahigpit. Ma, huwag kang mag-alala. Nandito na ako. Nandito ka na para magbayad ng iyong utang, hindi ba? Tanong ng Doña Carmen nang may mapanuyang ngiti. Pamanuyang ngiti. Alam ko na mayaman na ang asawa mo ngayon. Siguraduhin mong bayaran mo ang lahat ng aming ginastos sa'yo. Nang itayo na sana ng Doña Carmen ang kanyang kamay para sampalin si Andrea, biglang may isang kamay ang pumigil dito sa ere. Hindi mo pwedeng saktan ang asawa ko. Isang malamig na boses ang bumasag sa tensyon sa paligid. Lumingon ang lahat. Nakita nila si Gabriel na nakatayo sa likod ng Doña Carmen. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Ang kanyang mga mata ay tila kayang magsunog ng kahit ano. Sino ka? Ano ang pakialam mo dito? Tanong ng Doña Carmen. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Ako ang asawa ni Andrea at simula ngayon, wala na kayong anumang ugnayan sa kanya. Ang lahat ng utang na sinasabi niyo ay babayaran ko. Ngayon din, sagot ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Kinuha ni Gabriel ang kanyang telepono at nagbigay ng isang utos. Sa loob ng ilang minuto, dumating ang isang lalaki na may dalang malaking bag ng pera. Inilagay nito ang bag sa paanan ng Doña Carmen. Narito ang lahat ng pera na sinasabi ninyong inutang ni Andrea. At ngayon, huwag na kayong lalapit sa kanya. Kung hindi, malalaman niyo ang kahulugan ng tunay na pagsisisi. Banta ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay tila kayang magpatay ng kahit sino. Ang Doña Carmen, puno ng takot, ay dali-daling kinuha ang bag ng pera at tumakbo palayo. Ang kanyang mga salita ay naglalaho sa hangin. Lumapit si Gabriel kay Andrea at hinawakan ang kanyang kamay. Okay ka lang ba? Tanong niya. Salamat, Gabriel, sagot ni Andrea. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Hindi kita pababayaan, Andrea, sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pangako. Hindi kita pababayaan na harapin ang kahit anong problema ng mag-isa. Yumakap si Andrea kay Gabriel ng mahigpit. Sa sandaling iyon, naramdaman niya na hindi lang siya isang bihag sa ginintuang hawla. Sa piling ni Gabriel, naramdaman niya ang proteksyon, kapangyarihan, at isang kakaibang pag-asa na hindi niya naramdaman noon. Ngunit sa kanilang hindi pagkaalam, ang mga aksyon ni Gabriel sa ospital ay hindi nakatakas sa atensyon ng iba. Sa isang madilim na sulok ng ospital, si Valerie ay nakamasid sa kanila. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at inggit. Hindi pa tapos ito, Andrea, bulong ni Valerie sa sarili. Sisiguraduhin kong babalik ka sa dati mong buhay, ang buhay ng isang loser. Ang sumunod na mga araw ay lumipas ng may kakaibang katahimikan. Sa loob ng mansyon, naramdaman ni Andrea na unti-unti nang natutunaw ang kanyang pagkailang. Sinimulan na rin niyang sundin ang mga utos ni Gabriel, hindi bilang isang alipin, kundi bilang isang kasama. Sa bawat araw na lumilipas, nakikita niya ang mas malalim na pagkatao ng lalaking tinagurian ng lahat na pusong bato. Sa umaga, dahan-dahan niyang pinapalitan ang malakas na kape ni Gabriel ng maligamgam na tsaang herbal.
Alam niyang mas makabubuti ito para sa kanyang puso. Pinagmamasdan niya itong sumimsim ng walang reklamo, tila nasasanay na rin sa kanyang pag-aalaga. Sa gabi, tahimik niyang pinagmamasdan si Gabriel na nagtatrabaho sa kanyang mesa. Ang kanyang muka ay seryoso at ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga dokumento. Nakikita niya ang pagod sa kanyang mga balikat at ang pagiging abala ng kanyang isip. Hindi siya nagsasalita, ngunit alam ni Andrea na nangangailangan ito ng katahimikan at seguridad. Sa isang pagkakataon, habang naglilinis si Andrea sa silid ni Gabriel, natagpuan niya ang isang folder na naglalaman ng mga dokumento tungkol sa iba't ibang mga donasyon at proyekto ng kawanggawa. Hindi niya alam na sa likod ng kanyang matigas na panlabas, si Gabriel ay may isang pusong handang tumulong sa iba. "Hindi ka ba nagsasawa?" tanong niya kay Gabriel isang gabi habang binabantayan siya nito sa kanyang pagtatrabaho. Napatingin si Gabriel sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. "Sa ano?" "Sa lahat ng ito. Sa iyong trabaho, sa iyong pamilya, sa iyong responsibilidad. Hindi ka ba naghahangad na magkaroon ng isang normal na buhay?" Ngumiti ng mapait si Gabriel. "Ang normal na buhay ay hindi para sa akin, Andrea. Sa mundong ito, kailangan mong maging malakas para mabuhay at kailangan kong protektahan ang aking sarili at ang aking pamilya. Ngunit hindi mo kailangang maging mag-isa," sagot ni Andrea nang hindi nag-iisip. Napatahimik si Gabriel, tinitigan niya si Andrea ng matagal, tila sinusuri ang kanyang kaluluwa. Sa kanyang mga mata, nakita ni Andrea ang kanyang sariling refleksyon, isang babaeng puno ng pag-asa at determinasyon. "Hindi ako nag-iisa, Andrea," sabi ni Gabriel sa wakas. "Mayroon ka na." Sa sandaling iyon, naramdaman ni Andrea na tila may isang pader na dahan-dahang bumabagsak sa paligid ni Gabriel, na tila nagbubukas ang kanyang puso sa kanya, kahit na kaunti lamang. Isang gabi, habang binabantayan niya si Gabriel na natutulog, napansin ni Andrea ang isang malaking peklat sa kanyang dibdib. Isang mahaba, magaspang na peklat na tumatawid sa kanyang buong dibdib. Hindi niya alam kung ano ang pinagmulan nito, ngunit alam niyang may isang malalim na sugat na nakatago sa likod nito. Dahan-dahan niyang hinawakan ang peklat. Sa kanyang paghipo, gumalaw si Gabriel at binuksan ang kanyang mga mata. "Anong ginagawa mo?" tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. "Paumanhin," sagot ni Andrea. Binabawi ang kanyang kamay. "Hindi ko sinasadya." Umupo si Gabriel sa kama at tinitigan si Andrea. Sa kanyang mga mata, nakita ni Andrea ang sakit at paghihirap. "Peklat ito ng nakaraan ko," sabi ni Gabriel sa isang tahimik na boses. "Huwag mo nang itanong." Hindi na kumibo si Andrea. Alam niyang may mga bagay na hindi pa siya handang ibahagi si Gabriel, ngunit nagpasiya siyang manatili sa kanyang tabi, handang makinig at sumuporta kung kailanganin niya. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Andrea na ang kanilang relasyon ay hindi na lang basta isang kasunduan, na mayroong mas malalim na koneksyon na umuusbong sa pagitan nila. Isang koneksyon na nakabatay sa tiwala, pag-aalaga at isang lihim na pangako na hindi sila pababayaan ng isa't isa. Sa kabila ng katahimikan na namamagitan sa kanilang dalawa, may narinig silang katok sa pinto. Agad na tumayo si Andrea para buksan ito at nagulat siya nang makita ang isang estrangherong babae na nakatayo sa harap ng kanyang silid. "Ikaw ba si Andrea?" tanong ng babae. Ang kanyang boses ay puno ng kuryosidad. "Ako nga," sagot ni Andrea. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. "Mayroon akong impormasyon na dapat mong malaman tungkol kay Marco at kay Valerie." Kinakabahan si Andrea habang pinapasok ang estrangherong babae sa loob ng kanyang silid. Naramdaman niya ang pagtitibok ng kanyang puso na tila nagmamadaling kumawala sa kanyang dibdib. Sino kaya ang babaeng ito? Ano kayang impormasyon ang alam niya tungkol kay Marco at Valerie? "Sino ka?" tanong ni Andrea nang maging seryoso ang kanyang boses. "Huwag mo akong alalahanin,"
Sagot ng babae. Ang mahalaga ay malaman mo ang katotohanan. Si Marco ay may malaking utang na loob sa Valerie Medical Corporation. Binayaran siya para sirain ang buhay mo. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Andrea. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Si Marco ay may utang na malaking pera sa isang gambling den. Si Valerie ang nagbayad ng lahat ng kanyang utang kapalit ng pagsira niya sa buhay mo. Sagot ng babae. Alam ni Valerie na malakas ang iyong posisyon sa ospital. Para makuha niya ang iyong pwesto, kinailangan niyang alisin ka sa daan. Hindi makapaniwala si Andrea sa kanyang naririnig na si Marco ay naging isang kasangkapan lamang sa masamang plano ni Valerie. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng paghihirap, ay bunga lamang ng kasakiman at ambisyon ng dalawang taong pinagkatiwalaan niya. Bakit mo sinasabi sa akin ito? Tanong ni Andrea. Dahil naniniwala akong dapat mong malaman ang katotohanan at dahil naniniwala akong kaya mong harapin ang kahit anong hamon. Sagot ng babae. Bago pa man makapagpasalamat si Andrea, ang babae ay mabilis na tumalikod at lumabas ng silid. Iniwan si Andrea na naguguluhan at nag-iisip sa lahat ng kanyang narinig. Sa loob ng maraming oras, hindi siya nakatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang mga sinabi ng estranghero. Si Mark, kaya pala ganun na lamang kadali sa kanya ang iwanan siya. Dahil binayaran siya para gawin ito. Kinabukasan, hindi niya nakayanan ang kanyang sarili. Kailangan niyang harapin si Marco. Kailangan niyang malaman ang katotohanan mula sa kanyang sariling bibig. Nagpaalam siya kay Gabriel na may kailangan siyang asikasuhin, ngunit hindi niya sinabi kung saan siya pupunta. Alam niya na kung sasabihin niya ang totoo, hindi siya papayagan nito. Sa kanyang pagdating sa lumang bahay, nadatnan niya si Marco na nag-iimpake ng mga gamit. Halata sa kanyang mukha na siya ay nagmamadali. Marco? Tawag ni Andrea. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Napatingin si Marco sa kanya at nagulat. Andrea, anong ginagawa mo dito? Gusto kong malaman ang katotohanan. Totoo ba ang sinabi ng babae? Binayaran ka ba ni Valerie para sirain ang buhay ko? Tanong ni Andrea. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng apoy. Umiwas ng tingin si Marco. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag mo akong lokohin, Marco. Sabihin mo sa akin ang totoo. Sigaw ni Andrea papalapit sa kanya. Sa huli, hindi nakayanan ni Marco ang kanyang mga mata. Nagbuntong hininga siya at yumuko. Okay, totoo. Binayaran ako ni Valerie para iwanan ka. Malaki ang utang ko sa kanya. At yun lang ang paraan para makabayad ako. Pag-amin ni Marco. Naramdaman ni Andrea ang matinding sakit sa kanyang dibdib. Sa loob ng 5 taon, inalayan niya si Marco ng lahat. Ng kanyang pagmamahal, ng kanyang oras, ng kanyang pera. Ngunit sa huli, siya ay naging isang kasangkapan lamang sa kanyang mga kamay. Paano mo nagawa sa akin ito, Marco? Tanong ni Andrea habang tumutulo ang kanyang mga luha. Hindi ko ginusto ito, Andrea. Kailangan ko lang ng pera. Sorry, sagot ni Marco. Hindi nakayanan ni Andrea ang kanyang naririnig. Sinampal niya ng malakas si Marco sa mukha. Sorry? Yun lang ang masasabi mo? Sinira mo ang buhay ko. At sorry lang ang sasabihin mo? Sigaw ni Andrea. Ang kanyang mga luha ay patuloy na umaagos. Nang subukan na sana ni Marco na hawakan siya, biglang may isang kamay ang pumigil sa kanya. Huwag mo siyang hawakan. Isang malamig na boses ang bumasag sa kanila. Lumingon si Andrea. Nakita niya si Gabriel na nakatayo sa pintuan. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng apoy. Gabriel? Bulong ni Andrea. Hindi niya alam kung paano ito nalaman kung saan siya naroroon. Umalis ka na, Marco. Bago pa ako magbago ng isip, banta ni Gabriel. Hindi na nagdalawang isip si Marco. Mabilis niyang kinuha ang kanyang bag at tumakbo papalayo. Iniwan si Andrea na nakatayo sa gitna ng silid, basang-basa sa kanyang mga luha. Lumapit si Gabriel kay Andrea at hinawakan ang kanyang kamay. Okay ka lang ba?
Tanong niya. Tumango si Andrea, ngunit hindi siya makapagsalita. Tara na, sabi ni Gabriel. Hindi ka dapat nagtatagal dito. Hinanap ni na Andrea at Gabriel ang sarili sa loob ng sasakyan, malayo na sa lumang bahay. Sa loob ng katahimikan na bumalot sa kanilang dalawa, tanging ang mga hikbi ni Andrea ang naririnig. Hinawakan ni Gabriel ang kanyang kamay. Alam kong masakit, sabi niya. Pero kailangan mong maging malakas. Hindi ka dapat magpadaig sa kanila. Tumingala si Andrea kay Gabriel. Sa kanyang mga mata, nakita niya ang pag-aalala at pagmamahal. Sa kaibuturan ng kanyang puso, naramdaman niya na hindi na siya nag-iisa, na mayroong isang taong handang ipaglaban siya, kahit anong mangyari. Sa sandaling iyon, nagpasya si Andrea. Hindi siya magpapadaig sa kanyang nakaraan. Gagawin niyang lakas ang kanyang sakit. Sisiguraduhin niyang magbabayad ang mga taong sumira sa kanyang buhay. Sa loob ng sumunod na mga araw, abala si Andrea sa pagpaplano. Sa tulong ni Gabriel, sinimulan niyang tipunin ang lahat ng ebidensya laban kay Valerie. Nalaman niya ang mga ilegal na gawain nito sa ospital at ang kanyang pagmamanipula sa mga pasyente para kumita ng pera. Sinigurado niyang magbabayad si Valerie sa kanyang mga kasalanan. Isang gabi, inanyayahan si Andrea at Gabriel sa isang charity ball na inorganisa ng Valerie Medical Corporation. Ito ang perpektong pagkakataon para ipakita niya sa mundo na hindi siya basta-basta magpapatalo. Sigurado ka ba sa gusto mong gawin ito, Andrea? Tanong ni Gabriel habang pinagmamasdan siya nitong nagbibihis. Kailangan kong gawin ito, Gabriel. Kailangan kong ipakita sa kanila na hindi nila ako basta-basta pwedeng tapakan. Sagot ni Andrea, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Kung iyan ang gusto mo, susuportahan mo kita. Sagot ni Gabriel sabay ngiti. Nang dumating sila sa charity ball, lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanila. Nakasuot si Andrea ng isang eleganteng gown na kulay pula. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa kumpiyansa. Sa kanyang tabi, nakatayo si Gabriel. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamahal at paghanga. Nakita ni Valerie ang pagdating nila at agad itong lumapit sa kanila. Andrea, anong ginagawa mo dito? Hindi ka ba nahihiya? Ngumiti si Andrea ng mapanokso. Nahihiya? Bakit naman ako mahihiya? Dito rin naman ang lugar ng mga taong kabilang sa mataas na lipunan. Ngunit alam ng lahat na isa kang ex-doktor na sinira ang kanyang buhay. Sagot ni Valerie, ang kanyang boses ay puno ng pangungutya. Ex-doctor? Hindi ako naniniwala. Saan mo naman nakuha ang balita na yan? Sagot ni Andrea sabay tingin kay Gabriel na ngumiti lamang ng mapanukso. Hayaan mo na, Valerie. Magpakasaya na lang tayo. Sagot ni Andrea. Hindi ba tayo ay nandito upang magbigay tulong sa mga nangangailangan? Sinubukan ni Valerie na magpakatatag, ngunit hindi niya maitago ang kanyang pagkabalisa. Alam niya na may ginagawa si Andrea at kailangan niya itong pigilan. Sa loob ng party, dahan-dahan na nilapitan ni Andrea ang mga taong kilala sa lipunan at ipinakita ang kanyang mga ebidensya tungkol kay Valerie. Ipinakita niya ang mga dokumento tungkol sa kanyang mga ilegal na gawain at ang kanyang pagmamanipula sa mga pasyente. Hindi nagtagal, nagsimula ng kumalat ang mga bulong-bulungan tungkol kay Valerie. Nakita ng mga tao ang tunay niyang kulay at nagsimulang lumayo sa kanya. Nakita ni Valerie na nawawala na ang kontrol sa sitwasyon. Sa kanyang pagkadismaya, nilapitan niya si Andrea at sinampal ito sa mukha. Isa kang mangmang! Hindi ka magtatagumpay laban sa akin! Sigaw ni Valerie. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Hindi nagpakita ng reaksyon si Andrea. Tinitigan niya lamang si Valerie sa mata at ngumiti. Sa tingin mo ba'y natatakot ako sa'yo? Ikaw ang dapat na matakot sa akin. Sagot ni Andrea. Sa sandaling iyon, lumitaw si Gabriel sa kanyang likuran at hinawakan ang kanyang kamay. Tumingin si Gabriel kay Valerie nang may galit na tila kaya nitong magsunog ng kahit ano. Sa isang saglit,
sabi ni Gabriel sa matigas na tono ng boses. Kung hindi ka aalis sa lugar na ito, sisiguraduhin kong ang pangalan mo ay hindi na kailanman maririnig. Napalunok si Valerie sa takot. Alam niya na hindi siya nagbibiro. Mabilis siyang tumalikod at tumakbo papalayo. Kinuha ni Gabriel ang kamay ni Andrea at inalalayan siya sa gitna ng dance floor. Nang magsimula silang sumayaw, ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanila. Hindi ko akalain na marunong kang sumayaw, sabi ni Andrea kay Gabriel. Maraming bagay ka pang hindi alam tungkol sa akin, sagot ni Gabriel sabay ngiti. Sa ilalim ng mga ilaw at musika, naramdaman ni Andrea na isa siyang reyna. Hinarap niya ang kanyang mga kalaban at nagtagumpay. Natanto niyang hindi siya basta-basta magpapadaig sa kanyang nakaraan. Siya ay isang babaeng handang lumaban para sa kanyang kinabukasan. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Sa gabing iyon, mayroong isang taong nagmamasid sa kanila sa dilim. Isang taong handang gawin ang lahat para sirain ang buhay ni Andrea. At sa kanyang paghihintay sa tamang pagkakataon, mas magiging delikado at mapanganib pa ang sitwasyon para kay Andrea at kay Gabriel. Pagkatapos ng charity ball, naging mas abala pa si Andrea sa paghahanap ng mga ebidensya laban kay Valerie. Sa tulong ng mga koneksyon ni Gabriel, nakakuha siya ng impormasyon tungkol sa mga ilegal na transaksyon na ginawa nito sa ospital. Unti-unti na niyang kinokolekta ang mga sapat na katibayan para ipakulong si Valerie. Ngunit sa kabila ng kanyang pagiging abala, hindi niya nakalimutan ang kalusugan ni Gabriel. Alam niyang kailangan niyang maging mas maingat dahil sa mga banta sa kanyang buhay. Sinigurado niyang lagi siyang nasa tabi nito at binabantayan ang kanyang mga gamot. Isang gabi, habang binabantayan ni Andrea si Gabriel na nagtatrabaho sa kanyang silid, bigla na lamang itong nanghina. Hinawakan nito ang kanyang dibdib at nagsimulang hirap na hirap sa paghinga. Gabriel, ano ang nangyayari? Tanong ni Andrea, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi ako makahinga, sagot ni Gabriel habang namimilipit sa sakit. Agad na tinawagan ni Andrea ang doktor ni Gabriel at ipinaliwanag ang sitwasyon. Pagkatapos, ay sinimulan niyang bigyan ito ng oxygen at siniguradong komportable ito. Nang dumating ang doktor, agad nitong sinuri si Gabriel at sinabing kailangan nitong dalhin sa ospital. Agad na isinakay si Gabriel sa ambulansya at dinala sa pinakamalapit na ospital. Sa loob ng ambulansya, hawak ni Andrea ang kamay ni Gabriel at patuloy na nagdadasal. Nakita niya ang paghihirap sa kanyang mukha at alam niyang kailangan niyang maging matapang para sa kanya. Nang makarating sila sa ospital, agad na dinala si Gabriel sa emergency room. Hinintay ni Andrea sa labas. Ang kanyang puso ay puno ng pag-aalala at takot. Lumipas ang mga oras. Sa bawat minuto na lumilipas, lalo siyang kinakabahan. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa loob at kung magiging okay si Gabriel. Sa huli, lumabas ang doktor at lumapit kay Andrea. Ikinalulungkot kong sabihin, ngunit ang kalagayan ni Mr. Gabriel ay seryoso, sabi nito. Kailangan naming operahan siya agad. Naramdaman ni Andrea na parang gumuho ang kanyang mundo. Hindi niya alam kung anong gagawin. Ang tanging taong pinagkakatiwalaan niya ay nasa bingit ng kamatayan. Gawin niyo ang lahat ng inyong makakaya. Hindi ko siya pwedeng mawala, sabi ni Andrea. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Pumasok ang doktor sa emergency room at sinimulan ang operasyon. Hinintay ni Andrea sa labas, nagdadasal para sa kaligtasan ni Gabriel. Lumipas pa ang mga oras. Sa wakas, lumabas ang doktor at lumapit kay Andrea. Tagumpay ang operasyon, sabi nito. Ngunit kailangan pa rin naming bantayan si Mr. Gabriel. Kailangan niyang magpahinga at umiwas sa anumang stress. Naramdaman ni Andrea ang malaking ginhawa. Salamat sa Diyos, nakaligtas si Gabriel. Pinayagan si Andrea na makita si Gabriel sa intensive care unit. Nakita niya itong nakahiga sa kama, ang kanyang mukha ay maputla at mahina.
Lumapit si Andrea kay Gabriel at hinawakan ang kanyang kamay. Buti na lang at okay ka na, sabi niya. Ngumiti si Gabriel ng mahina. Salamat sa iyo, Andrea. Alam kong hindi ako makakaligtas kung wala ka. Huwag kang magsalita. Kailangan mong magpahinga. Sagot ni Andrea. Mayroon akong isang bagay na gustong sabihin sa iyo, sabi ni Gabriel. Simula nang makilala kita, nagbago ang buhay ko. Tinuruan mo akong magtiwala at magmahal muli. Mahal kita, Andrea. Naramdaman ni Andrea na parang tumigil ang mundo. Hindi niya alam kung paano sasagot. Hindi niya inaasahan na aaminin ni Gabriel ang kanyang nararamdaman para sa kanya. Mahal din kita, Gabriel, sabi ni Andrea sa wakas. Ngumiti si Gabriel at ipinikit ang kanyang mga mata. Alam niya na sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan, natagpuan niya ang pagmamahal na matagal na niyang hinahanap. Sa labas ng ospital, may isang taong nagmamasid sa kanila. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang bote ng lason. Nangako siya na hindi niya hahayaan na maging masaya si Andrea. Sa kanyang pag-aalala sa buhay ni Gabriel, malapit na siyang malagay sa panganib muli. Sa paglabas ni Andrea mula sa ospital, hindi niya alam na ang panganib ay nagtatago sa dilim, nag-aabang lamang ng tamang oras upang lumusob. Pagkatapos ng ilang araw ng pagbabantay kay Gabriel sa ospital, pinayagan na itong umuwi. Masayang-masaya si Andrea dahil sa wakas ay nakabalik na sa kanilang tahanan. Subalit ang kasiyahan ay tila napakabilis ding naglaho. Isang gabi, habang natutulog si Gabriel, nakatanggap si Andrea ng isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Sa kanyang pagkuha ng tawag, isang boses na pamilyar ang kanyang narinig. Andrea, kailangan mo ng tulong ko. May alam ako sa mga kalokohan ni Gabriel, anang boses ni Marco. Agad na nagulantang si Andrea. Anong plano na naman ang meron si Marco? Sa kabila ng lahat ng sakit at pagtataksil na ginawa nito sa kanya, hindi niya maiwasang makaramdam ng kakaibang pag-aalala. Anong kailangan mo? Tanong ni Andrea. Kailangan kong makatakas. May mga taong gustong pumatay sa akin dahil sa mga nalalaman ko. Kung gusto mong malaman ang katotohanan tungkol kay Gabriel, kailangan mo akong tulungan. Sagot ni Marco. Nagtataka si Andrea. Bakit kailangan niyang tulungan ng isang taong sumira sa kanyang buhay? Subalit ang kanyang kuryosidad ay nangibabaw. Alam niya na hindi niya dapat paniwalaan si Marco, ngunit baka merong katotohanan na dapat niyang malaman. Saan tayo magkikita? Tanong ni Andrea. Nagbigay ng direksyon si Marco at sinabi na dapat siyang pumunta sa isang lumang bodega sa labas ng lungsod. Nagpaalam siya kay Gabriel na may pupuntahan at siniguradong hindi ito mag-aalala. Sa kanyang pagdating sa bodega, nakita ni Andrea si Marco na naghihintay sa labas. Nang makita siya nito, agad itong lumapit at nagmakaawa. Andrea, patawad sa lahat. Naging tanga ako. Ginawa ko ang lahat ng ito dahil sa kahirapan at takot, sabi ni Marco. Anong katotohanan ang sinasabi mo? Tanong ni Andrea. May mga taong gustong patayin si Gabriel at meron silang laso na ginamit kay Gabriel. Hindi lamang ako ang ginamit. Isang malaking grupo ng mga tao ang nagtatrabaho laban sa kanya, sagot ni Marco. Sa kanyang pagkabigla, hindi alam ni Andrea kung ano ang gagawin. Tama kaya ang mga sinasabi ni Marco? O isa na naman itong panlilinlang? Nang biglang, may isang malakas na putok ng baril ang kanyang narinig. Agad na tumama ang bala sa dibdib ni Marco at siya ay bumagsak sa sahig. Sa kanyang paglingon, nakita niya ang isang taong may hawak na baril. Ang taong iyon ay hindi niya inaasahan. Valerie! Sigaw ni Andrea, puno ng takot. Ngumiti si Valerie nang may mapanukso. Akala mo ba matatatakasan mo ako, Andrea? Hindi ka makakaligtas sa aking kamay. Sa kanyang pagtatangka na tumakbo, hinawakan siya ni Valerie at sinuntok. Hindi niya nagawa pang lumaban. Bumagsak siya sa sahig at naramdaman ang kanyang mga mata na tumataas. Alam mo ba kung bakit ko ginagawa ito, Andrea? Dahil ikaw ang hadlang sa lahat. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako naging masaya. At ngayon, tapos na ang lahat. Sabi ni Valerie,
bago niya ipwesto ang baril sa ulo ni Andrea. Sa huling sandali, ang lahat ng kanyang buhay ay parang isang pelikulang naglarawan sa kanyang isipan. Ang lahat ng kanyang mga pangarap, ang kanyang pag-asa, at ang kanyang pagmamahal kay Gabriel. Biglang may isang anino na sumulpot at kinalaban si Valerie. Isang taong nagligtas sa kanyang buhay. Hindi niya nakita kung sino yon, ngunit alam niyang kailangan niyang magtiwala sa kanya. Isang putok ng baril ang kanyang narinig muli at nawalan siya ng malay. Sa gitna ng kadiliman, naramdaman ni Andrea ang isang mainit na yakap. Narinig niya ang isang pamilyar na boses na bumubulong. "Hindi kita pababayaan, Andrea." Nang magkamalay si Andrea, ang kanyang ulo ay sumasakit at ang kanyang buong katawan ay nanghihina. Nakita niya ang kanyang sarili na nakahiga sa isang kama, sa isang silid na hindi niya kilala. Ang mga pader ay puti at ang silid ay maliwanag. Unti-unti niyang naalala ang mga nangyari. Si Marco, si Valerie, ang putok ng baril, at ang boses na nagmula sa dilim. "Gabriel," mahinang bulong ni Andrea. Sa kanyang pagtingin, nakita niya si Gabriel na nakaupo sa tabi ng kanyang kama. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. "Andrea, buti na lang at okay ka na," sabi ni Gabriel habang mahigpit niyang hinawakan ang kanyang kamay. "Anong nangyari? Nasaan tayo?" tanong ni Andrea. "Nasa ospital ka. Hinimatay ka pagkatapos mong nakita si Marco," sagot ni Gabriel. "Sino ang gumawa nito sa'yo?" Ikinuwento ni Andrea ang lahat ng nangyari. Si Marco, si Valerie, ang mga sinabi nito tungkol sa lason at ang mga taong nagtatrabaho laban kay Gabriel. Nang matapos siya, tinitigan niya si Gabriel sa mata. "Naniniwala ka ba sa akin?" tanong ni Andrea. "Naniniwala ako sa iyo, Andrea. Alam kong hindi ka nagsisinungaling," sagot ni Gabriel. "At hindi ako natatakot sa kanila. Isang beses pa sa panganib, mas lalakas ako upang ipaglaban ang ating pag-ibig." "Ngunit sino ang gustong saktan ka?" tanong ni Andrea. "Hindi ko alam. Pero alam kong may mga taong inggit at may malakas na galit sa akin," sagot ni Gabriel. "Kailangan nating maging maingat. Kailangan nating hanapin ang mga taong nasa likod nito." Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap, biglang may kumatok sa pinto. Binuksan ito ni Gabriel at nakita nila ang isang pulis. "Mr. Gabriel, kailangan ko pong tanungin si Miss Andrea tungkol sa insidente," sabi ng pulis. Sinagot ni Andrea ang lahat ng tanong ng pulis. Ikinuwento niya ang kanyang mga nakita at ang kanyang hinala tungkol kay Valerie. Sinabi rin niya ang mga sinabi ni Marco tungkol sa lason. Pagkatapos ng interogasyon, umalis ang pulis. Tinitigan ni Gabriel si Andrea. "Kailangan nating gawin ang lahat ng ating makakaya para protektahan ang isa't isa," sabi ni Gabriel. Sa sumunod na mga araw, naging mas maingat si Andrea at Gabriel. Hindi na sila lumalabas ng mag-isa. Palagi silang may kasama. Isang araw, habang nasa loob ng mansyon, nakatanggap si Andrea ng isang mensahe. Nagmula ito sa isang hindi kilalang numero. Sa loob ng mensahe, may isang larawan ng Gabriel na may hawak na isang bote ng gamot. Sa ilalim ng larawan may nakasulat na, "Mag-ingat ka. Malapit na silang kumilos." Agad na pinakita ni Andrea ang mensahe kay Gabriel. Sa kanyang pagbabasa, ang kanyang mukha ay nagbago. "Kailangan nating kumilos," sabi ni Gabriel. "Kailangan nating malaman kung sino ang mga taong ito at kung ano ang plano nila." Nagsimula silang magplano. Gumawa sila ng mga hakbang upang maprotektahan ang kanilang sarili. Naglagay sila ng mga security guard sa paligid ng mansyon. Hiniling nila sa pulisya na bantayan sila. Ngunit alam nila na hindi sapat ang lahat ng kanilang ginawa. Ang panganib ay nasa paligid lamang nila. Nag-aabang lamang ng tamang oras upang lumusob. Isang gabi, habang nagpapahinga silang dalawa sa silid ni Gabriel, biglang may malakas na putok ng baril ang kanilang narinig. "Andrea, tumago ka!" sigaw ni Gabriel habang hinawakan ang kanyang braso at hinila siya pababa sa sahig.
Sa gitna ng kadiliman, naramdaman ni Andrea ang matinding takot. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Ang mga putok ng baril ay patuloy na tumutunog. Sa kanyang pagtatago, nakita niya ang isang grupo ng mga lalaki na pumasok sa silid, armado ng mga baril. Nasaan siya? Sigaw ng isang lalaki. Hindi sumagot si Andrea. Hanapin siya! Sigaw ng isa pang lalaki. Nagsimula silang maghanap sa buong silid. Biglang, nakarinig si Andrea ng isang sigaw. Gabriel! Nakita ni Andrea na si Gabriel ay nakikipaglaban sa mga lalaki. Nang makita niya agad siyang tumayo at tumakbo patungo kay Gabriel. Andrea, tumakbo ka! Sigaw ni Gabriel. Ngunit hindi siya nakinig. Tinulungan niya si Gabriel sa pakikipaglaban. Sa kanyang pag-aaway, biglang may isang lalaki na tumira ng baril kay Andrea. Sa huling sandali, tinulak siya ni Gabriel at tinamaan ito ng bala sa halip. Gabriel! Sigaw ni Andrea habang nakita niyang bumagsak si Gabriel sa sahig. Sa pagbagsak ni Gabriel sa sahig, bumagsak din ang mundo ni Andrea. Hindi niya pinansin ang mga lalaking sumugod sa kanila. Tanging ang kanyang asawa lamang ang nakikita niya. Gabriel! Gumising ka! Huwag mo akong iwan! Sigaw ni Andrea habang yakap-yakap ang lalaking duguan. Dali-dali niyang tinanggal ang kanyang kamiseta at itinapal ito sa sugat ni Gabriel upang pigilan ang pagdurugo. Ngunit ang dugo ay patuloy na umaagos. Tumawag ka ng ambulansya! Ngayon na! Sigaw ni Andrea sa mga security guard na natataranta sa isang sulok. Mabilis na tumawag ang mga security guard. Sa ilang minuto, dumating ang ambulansya at agad na isinakay si Gabriel. Sumama si Andrea sa ambulansya, ang kanyang puso ay puno ng takot at pag-aalala. Sa ospital, agad na dinala si Gabriel sa operating room. Hinintay ni Andrea sa labas. Nagdadasal na sana ay mailigtas siya. Lumipas ang mga oras. Bawat minuto ay tila isang siglo. Sa wakas, lumabas ang doktor at lumapit kay Andrea. Ikinalulungkot kong sabihin, ngunit malubha ang kanyang kalagayan. Nasa critical na kondisyon siya, sabi ng doktor. Naramdaman ni Andrea na parang gumuho ang kanyang mundo. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ang tanging taong nagbigay ng kahulugan sa kanyang buhay ay nasa bingit ng kamatayan. Gawin niyo ang lahat ng inyong makakaya. Hindi ako papayag na mawala siya, sabi ni Andrea. Sinimula ng operasyon. Sa gitna ng lahat ng ito, naalala ni Andrea ang lahat ng pinagsamahan nila ni Gabriel. Ang kanilang pag-ibig, ang kanilang mga pangarap, at ang kanilang mga laban. Sa loob ng operasyon, hindi sumuko si Gabriel. Lumaban siya. Lumaban siya para sa kanyang pag-ibig, para sa kanyang kinabukasan. Pagkatapos ng ilang oras, lumabas ang doktor. Tagumpay ang operasyon, ngunit kailangan pa rin niyang manatili sa intensive care unit. Kailangan pa rin nating bantayan ang kanyang kalagayan, sabi ng doktor. Naramdaman ni Andrea ang malaking ginhawa. Salamat sa Diyos na iligtas si Gabriel. Pinayagan si Andrea na makita si Gabriel sa intensive care unit. Nakita niya itong nakahiga sa kama. Ang kanyang muka ay maputla at mahina. Gabriel! Mahinang bulong ni Andrea. Lumapit si Andrea kay Gabriel at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi ka na dapat muling maglalakas, Gabriel, sabi ni Andrea. Ngumiti ng mahina si Gabriel. Kailangan ko pang mabuhay para sa'yo. Huwag kang magsalita. Kailangan mong magpahinga, sagot ni Andrea. Sa sumunod na mga araw, nanatili si Andrea sa tabi ni Gabriel. Inaalagaan niya ito at sinisigurado na maayos ang kanyang kalusugan. Nagbabasa siya ng mga libro, nagkukwento ng mga bagay-bagay, at nakikipag-usap sa kanya kahit hindi siya nakakasagot. Ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para maging matatag at positibo. Sa kanyang pagbabantay, napansin ni Andrea na hindi na siya gaanong natatakot. Inisip niya na kung ano man ang mangyari, hindi siya mag-iisa. Mayroon si Gabriel
at ang kanilang pag-ibig ay sapat na upang harapin ang kahit anong pagsubok. Isang araw, habang nakaupo si Andrea sa tabi ni Gabriel, biglang tumunog ang telepono nito. Sinagot ito ni Andrea. Andrea, kailangan mo akong tulungan. Mayroon akong impormasyon na maaring makatulong sa paglutas ng kaso. Sabi ng isang pamilyar na boses. Ito ang boses ni Marco. Agad na nagulat si Andrea. Ano na naman ang pakana niya? Anong kailangan mo? Tanong ni Andrea. Nasa panganib ako. Kailangan ko ng proteksyon. Kapag hindi niyo ako tinulungan, hindi niyo rin malalaman ang lahat ng katotohanan. Sagot ni Marco. Naalala ni Andrea ang mga sinabi ni Marco tungkol sa mga taong nasa likod ng mga pag-atake. Baka totoo ang lahat ng sinasabi niya. Saan ka ngayon? Tanong ni Andrea. Nasa isang hotel ako. Kailangan niyo akong puntahan kaagad. Sagot ni Marco. Alam ni Andrea na mapanganib ang kanyang gagawin. Ngunit hindi niya kayang ipagwalang bahala ang sinasabi ni Marco. Alam niya na kailangan niyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya para mailigtas ang buhay ni Gabriel at para malutas ang kaso. Pupunta ako, sabi ni Andrea. Pagkatapos ng tawag, tumingin si Andrea kay Gabriel. Kailangan kong umalis sandali. Babalik din ako agad. Ngumiti si Gabriel at hinawakan ang kanyang kamay. Mag-ingat ka, Andrea. Hindi na nag-aksaya ng oras si Andrea. Agad siyang pumunta sa hotel kung saan nagtatago si Marco. Ngunit nang makarating siya roon, laking gulat niya. Hindi lamang si Marco ang naroroon. Nasa isang silid ng hotel si Marco. Sa loob ng silid, may isang grupo ng mga lalaking armado. Anong nangyayari dito? Tanong ni Andrea. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Tandaan mo, gusto kong maligtas. At para magawa yon, kailangan kong sabihin sa iyo ang lahat ng katotohanan, sagot ni Marco. Ngumiti ang mga lalaki. Malapit na tayong magkita, sabi ng isang lalaki. Nang marating ni Andrea ang silid ng hotel kung saan nagtatago si Marco, hindi niya inaasahan ang kanyang makikita. Hindi lamang si Marco ang naroroon. May grupo ng mga lalaking armado. Ang kanyang puso ay biglang nag-iba ng kumpas. Anong nangyayari dito? Tanong ni Andrea. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala at takot. Tandaan mo, gusto kong maligtas. At para magawa yon, kailangan kong sabihin sa iyo ang lahat ng katotohanan, sagot ni Marco. Ngumiti ang isa sa mga lalaki. Malapit na tayong magkita. Hindi ka na makakatakas, sabi ng isa pa. Ngayon, kailangan mo nang magdusa. Sa kanyang pagtatangkang tumakas, hinawakan si Andrea ng mga lalaki. Dinala siya sa isang madilim na lugar. Sa gitna ng dilim, nakita niya ang mga taong nasa likod ng lahat ng mga atake, si Valerie. Andrea, akala mo ba makakatakas ka sa akin? Tanong ni Valerie habang ngumingiti ng mapang-uyam. Ikaw ang hadlang sa lahat ng aking plano. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako naging masaya. Anong plano mo? Tanong ni Andrea. Ang plano ko? Simple lang, sagot ni Valerie. Gagawin kong miserable ang buhay mo. Sisiguraduhin kong mawawala ang lahat sa'yo, pati na rin si Gabriel. Hindi makapaniwala si Andrea. Gaano ba kasama si Valerie? Hindi mo kayang gawin yan, sigaw ni Andrea. Subukan mo, hamon ni Valerie. Biglang may isang lalaki na lumapit kay Valerie at binigyan siya ng isang baril. Ngayon, tapos na ang lahat, sabi ni Valerie. Itinutok ni Valerie ang baril kay Andrea. Sa kanyang paglalaban, biglang may isang boses na narinig. Huwag! Lumingon si Andrea. Nakita niya si Gabriel na nakakatayo sa pintuan. Hindi niya alam kung paano ito nakatakas sa ospital. Gabriel, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Andrea. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi kita kayang pabayaan, Andrea, sagot ni Gabriel. Tumakbo si Gabriel kay Andrea upang protektahan siya. Ngunit huli na ang lahat. Binaril siya ni Valerie. Gabriel! Sigaw ni Andrea. Bumagsak si Gabriel sa sahig. Lumapit si Andrea sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay.
"Huwag mo akong iwan, Gabriel," sabi ni Andrea. "Hindi kita iiwan, Andrea," sagot ni Gabriel. Dahil sa kanyang galit, sinugod ni Andrea si Valerie. Subalit bago pa man niya ito maabot, tumakbo na ito. Sa kabila ng kanyang paghihirap, sinubukan ni Andrea na iligtas si Gabriel. Tinawagan niya ang ambulansya at siniguradong madadala ito sa ospital. Sa ospital, agad na dinala si Gabriel sa operating room. Hinintay ni Andrea sa labas. Nagdadasal na sana ay mailigtas siya. Pagkatapos ng ilang oras, lumabas ang doktor. "Ikinalulungkot kong sabihin, ngunit hindi na namin siya nailigtas," sabi ng doktor. Sa kanyang pagkabigla, hindi alam ni Andrea kung ano ang gagawin. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kaligayahan, ay nawala na. Umiyak si Andrea. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluluksa, bigla siyang nakaramdam ng isang kakaibang lakas. Kahit na nasaktan, alam niya na kailangan niyang lumaban. Kailangan niyang maghiganti sa pagkamatay ni Gabriel. Hindi pa tapos ang lahat. Gagamitin niya ang lahat ng kanyang lakas upang ipaglaban ang kanyang pag-ibig. Sa gitna ng matinding kalungkutan at paghihirap, nadama ni Andrea ang isang matinding determinasyon. Hindi siya susuko. Hindi niya hahayaang mawalang saysay ang kamatayan ni Gabriel. Sisiguraduhin niyang mababayaran ng mga taong may sala ang lahat ng kanilang ginawa. Sa paglilibing kay Gabriel, nakita ni Andrea ang mga mata ng mga taong sumasalamin sa kanyang sakit. Nakita niya ang pagmamahal, ang pagkaawa, at ang pag-asa na maibsan ang kanyang paghihirap. "Hindi kita iiwan, Gabriel," bulong ni Andrea sa libingan ng kanyang asawa. "Sisiguraduhin kong makakamit mo ang hustisya." Pagkatapos ng libing, nagpasya si Andrea na kumilos. Gamit ang lahat ng ebidensya na kanyang natipon at sa tulong ng mga kaibigan at abogado ni Gabriel, inihanda niya ang lahat ng mga kaso laban kay Valerie at sa iba pang mga taong sangkot sa mga krimen. Una niyang hinanap ang mga kaibigan ni Gabriel, ang mga taong matagal nang kasama nito, at ang mga taong tapat sa kanya. Ikinuwento niya sa kanila ang lahat ng nangyari. Ipinakita niya sa kanila ang mga ebidensya, ang mga patunay, at ang mga saksi. Sa pamamagitan ng pagkakaisa, nagawa nilang mapatunayan ang mga kasalanan ni Valerie. Sa paglabas ng kaso, dinakip si Valerie at ang kanyang mga kasabwat. Sinaksihan ni Andrea ang pagbagsak ni Valerie, ang kanyang pagluluksa, at ang kanyang pagkawala ng kalayaan. Subalit hindi pa doon nagtatapos ang kanyang misyon. Kinailangan niyang harapin ang kanyang nakaraan. Kinailangan niyang harapin ang kanyang sakit. Kinuha ni Andrea ang lahat ng kanyang lakas at bumalik sa ospital kung saan nagtrabaho siya noon. Nakita niya ang lahat ng dating kasamahan. Nakita niya ang lahat ng mga lugar kung saan siya nagtrabaho at kung saan siya nagkaroon ng magagandang alaala. Sa kanyang pagbabalik, nakita niya ang kanyang sarili. Hindi na siya ang dating Andrea, ang mahinang babae na palaging natatakot. Naging malakas na siya. Naging matapang na siya. Sa pagtatapos ng kaso, inihanda ni Andrea ang kanyang sarili sa pagharap sa korte. Sinaksihan niya ang paghatol kay Valerie. Nakita niya ang mga mata ng mga taong kanyang sinaktan. Nakita niya ang kanilang pagdurusa, ang kanilang galit at ang kanilang pag-asa. Sa pagtapos ng paglilitis, tinanong si Andrea kung ano ang kanyang hinihiling. Sa halip na humingi ng paghihiganti, hiniling niya ang hustisya at ang kaligtasan. Hindi niya hiniling ang paghihirap ni Valerie, ngunit hiniling niya na matuto ito sa kanyang mga kasalanan at magbago. Sa kanyang paglilitis, sinabi ni Andrea na ang kanyang pinakamahalagang aral ay ang pag-ibig, ang pagpapatawad at ang pag-asa. Sinabi niya na ang pag-ibig ay ang pinakamakapangyarihang lakas sa mundo. At nasa pamamagitan ng pagpapatawad, maari tayong maghilom at maging mas mabuti. Pagkatapos ng hatol, nakita ni Andrea ang kanyang sarili na nag-iisa sa labas ng korte. Nakita niya ang kanyang sarili na nag-iisa sa mga alaala ng kanyang pag-ibig. Subalit sa halip na malungkot, nakaramdam siya ng kapayapaan. Alam niyang tapos na ang kanyang paglalakbay. Nagawa na niya ang kanyang misyon.
Nakamit na niya ang hustisya. Sa kanyang pag-uwi, nakita niya ang isang bulaklak na rosas sa kanyang lamesa. Sa bulaklak na yon, mayroong isang sulat mula kay Gabriel. Mahal kong Andrea, kahit wala ako sa iyong tabi, palagi akong nasa puso mo. Huwag kang matakot. Palagi kitang gagabayan. Mahal na mahal kita. Sa kanyang pagbabasa, umiyak si Andrea. Ngunit ang kanyang mga luha ay hindi na luha ng kalungkutan. Ang mga ito ay luha ng pagmamahal, ng pasasalamat at ng pag-asa. Alam niya na kahit saan man siya pumunta, palagi niyang dadalhin ang kanyang pag-ibig kay Gabriel. Sa pag-alis ni Andrea sa korte, nadama niya ang isang kakaibang gaan sa kanyang puso. Ang bigat ng kanyang nakaraan ay tila nabawasan. Subalit alam niya na ang kanyang paglalakbay ay hindi pa tapos. Mayroon pang mga bagay na kailangan niyang harapin. Pagkatapos ng libing ni Gabriel, sinimulan ni Andrea na ayusin ang kanyang buhay. Inayos niya ang lahat ng kanyang mga ari-arian at tinapos ang lahat ng mga transaksyon na may kaugnayan sa kanyang asawa. Ngunit sa kanyang pag-aayos, natuklasan niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang sulat mula kay Gabriel. Sa loob ng sulat, sinabi ni Gabriel ang kanyang mga plano para sa hinaharap. Sa sulat na ito, nalaman ni Andrea na si Gabriel ay mayroong isang malaking proyekto para sa kanila. Isang proyekto na hindi niya natuloy bago ang kanyang kamatayan. Nagtataka si Andrea kung paano niya matutupad ang mga pangarap ni Gabriel. Hindi niya alam kung paano sisimulan ang proyekto. Ngunit sa kanyang pagtingin, nakita niya ang kanyang sarili. Sa loob ng mansyon ni Gabriel, nakita ni Andrea ang kanyang sarili na nag-iisa. Sa paglilibot niya sa bahay, natatandaan niya ang lahat ng kanyang magagandang alaala, kasama si Gabriel. Nakita niya ang kanilang mga larawan, ang kanilang mga gamit, at ang lahat ng mga bagay na nagpapaalala sa kanya ng kanyang asawa. Sa pag-iisip, naalala niya ang lahat ng mga pangarap ni Gabriel, ang kanyang mga hangarin, at ang kanyang mga layunin. Nagpasya siyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya para matupad ang mga pangarap ni Gabriel. Sinimulan ni Andrea na basahin ang lahat ng mga dokumento tungkol sa proyekto. Nalaman niya na ito ay tungkol sa pagtulong sa mga mahihirap at pagbibigay ng libreng medikal na serbisyo sa mga nangangailangan. Natanto niya na ito ang gusto ni Gabriel na gawin sa kanyang buhay. Sa kanyang pag-aaral, nakilala niya ang mga taong nakatulong kay Gabriel sa kanyang mga proyekto. Ikinuwento niya sa kanila ang kanyang mga pangarap at ang kanyang mga layunin. Sa tulong ng mga kaibigan ni Gabriel, sinimulan niyang itayo ang pundasyon na itinatag ni Gabriel. Sa paglipas ng panahon, nakita ni Andrea na ang kanyang buhay ay muling nagkaroon ng kahulugan. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para matupad ang mga pangarap ni Gabriel. Tinulungan niya ang mga mahihirap. Binigyan niya ng libreng medikal na serbisyo ang mga nangangailangan. Sa paggawa nito, nakita niya ang kanyang sarili na lumalaban sa sakit at kalungkutan. Naramdaman niya ang pagmamahal ni Gabriel na nagbibigay sa kanya ng lakas. Sa isang gabi, habang nasa kanilang tahanan, nakatanggap si Andrea ng isang tawag. Sa kabilang linya, ang kanyang ina. "Anak, nagkasakit ako." Sabi ng kanyang ina. Ang kanyang boses ay puno ng sakit. Agad na pumunta si Andrea sa kanyang ina. Sa ospital, nakita niya ang kanyang ina na may matinding sakit. Agad niyang inalagaan ang kanyang ina. Habang inaalagaan niya ang kanyang ina, naalala niya ang mga pangako niya kay Gabriel na kailangan niyang tumulong sa iba at hindi siya dapat sumuko sa pag-ibig. Kahit na nahihirapan, nagawa ni Andrea na palakasin ang kanyang loob. Naramdaman niya ang pagmamahal ni Gabriel sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig at determinasyon na lampasan niya ang lahat ng pagsubok. Sa kanyang pagtatapos, nakita ni Andrea na ang kanyang buhay ay muling nagkaroon ng kahulugan. Hindi man niya nakasama si Gabriel, alam niyang ang pag-ibig ay hindi nagtatapos sa kamatayan. Ang pag-ibig ay mananatili sa kanyang puso, sa kanyang mga gawa, at sa kanyang mga pangarap. Sa paglipas ng mga taon, nagpatuloy si Andrea sa pagtupad sa mga pangarap ni Gabriel. Itinayo niya ang pundasyon na itinaguyod nito
At tinulungan niya ang libu-libong mga tao. Nakita niya ang kaligayahan sa kanilang mga mata, ang ngiti sa kanilang mga labi. Sa bawat pagtulong, sa bawat ngiti, naramdaman ni Andrea na parang si Gabriel ay nasa kanyang tabi. Isang araw, habang nagtatrabaho sa pundasyon, nakatanggap si Andrea ng isang liham. Nagmula ito sa isang lalaki na nagngangalang Ricardo. Sa loob ng liham, nagpapasalamat siya kay Andrea at kay Gabriel sa pagtulong sa kanyang pamilya. Sa kanyang pagbabasa, napagtanto ni Andrea na ang lalaking ito ay ang anak ng isa sa mga pasyente ni Gabriel noon. Sa liham, sinabi ni Ricardo na mayroon siyang isang bagay na gustong ibigay kay Andrea. Nagkita sila sa isang parke. Miss Andrea, mayroon akong isang bagay na gustong ibigay sa iyo. Ito ay para sa inyong mag-asawa. Sabi ni Ricardo habang iniabot kay Andrea ang isang maliit na kahon. Sa kanyang pagbubukas ng kahon, nakita ni Andrea ang isang lumang larawan. Sa larawan, nakita niya si Gabriel na nakatayo sa harapan ng isang lumang bahay. Sa likod niya, mayroong isang lalaki na hindi niya kilala. Sa likod ng larawan may nakasulat, "Sa aking mahal na asawa, Andrea, ito ang unang bahay na aming pagmamay-ari. Sana makasama kita dito sa hinaharap." Sa kanyang pagtingin, naalala ni Andrea ang lahat ng mga pangarap ni Gabriel, ang kanyang mga hangarin at ang kanyang mga layunin. Naramdaman niya ang pagmamahal ni Gabriel na nagbibigay sa kanya ng lakas. Sa kanyang pag-uwi, nagpasya si Andrea na hanapin ang lumang bahay na nasa larawan. Sa tulong ng ilang mga kaibigan, natagpuan niya ito sa isang liblib na lugar. Sa kanyang paglapit sa bahay, naramdaman niya ang isang kakaibang emosyon. Ang bahay ay lumang-luma na, ngunit meron itong kakaibang ganda. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at pumasok sa loob. Sa kanyang pag-iikot sa bahay, nakita niya ang lahat ng mga bagay na nagpapaalala sa kanya kay Gabriel, ang kanyang mga libro, ang kanyang mga gamit, at ang lahat ng mga bagay na nagpapaalala sa kanya ng kanilang pag-ibig. Sa isang silid, nakita ni Andrea ang isang lumang mesa. Sa mesa, mayroong isang liham na nakasulat para sa kanya. "Mahal kong Andrea, alam kong darating ka rito. Alam kong matutupad mo ang aking mga pangarap. Sa bahay na ito, itatag mo ang iyong bagong tahanan. Dito mo isa sa katuparan ang iyong mga pangarap. Mahal na mahal kita." Sa kanyang pagbabasa, umiyak si Andrea. Ngunit ang kanyang mga luha ay hindi na luha ng kalungkutan. Ang mga ito ay luha ng pagmamahal, ng pasasalamat at ng pag-asa. Sa loob ng bahay, tinayo ni Andrea ang kanyang bagong tahanan. Ginawa niya itong isang lugar na puno ng pag-ibig, pag-asa at kaligayahan. Sa kanyang pagtatapos, nakita ni Andrea na ang kanyang buhay ay muling nagkaroon ng kahulugan. Hindi man niya nakasama si Gabriel, alam niyang ang pag-ibig ay hindi nagtatapos sa kamatayan. Ang pag-ibig ay mananatili sa kanyang puso, sa kanyang mga gawa at sa kanyang mga pangarap.